Last week, if I may ask you, ano ang mga ginawa natin last week? Saan tayo naging abala last week? Trabaho, di ba? Nahiya pa kayong sabihin eh. Marami sa atin sabihin, Pastor, napaka-busy ko. And in fact, ako rin naging busy na ako sa trabaho ko. And ganyan ang buhay sa Dubai ng mga OFWs. And pero merong isang balita na talagang naging basing the news nga, sabi. It basing the news last week. At pinorward ko pa nga ito doon sa ating group chat. Kasi actually hindi ako nagbabasa talaga ng mga balita, but then nakasubscribe ako sa College Times. And then every time na may mga news is pumunta yun sa inbox ko. So nagulat ako doon sa isang news na yun na merong isang aso. Kilala niyo ba itong aso na to? Ha? Hindi, no? Marami sa inyo, hindi. Pero ako si Brother Louie, kilala to. Kasi isa siya talagang excited nung makita tong balita na to. Kasi itong aso na to, ang pangalan niya Cuddles, naging siya last week, sensational kasi nawawala siya. Hindi lang nawawala kasi merong reward. 100,000 dirhams ang reward. Kung sino man makapagbabalik sa kanya, of course, buhay. At sabi, with nothing to ask, basta makita lang na buhay, bibigay sa inyo yung 100,000. Wow, kaya pinorward ko, excited ako, sabi ko, hindi siya sa Facebook sa College Times, kaya credible siya. Kasi ako hindi ako niniwala lahat sa Facebook eh. You know? At ito yung nakapost talaga, pati yung Facebook niya, yung kanyang screen. At sinabi rin doon sa College Time na talagang ibibigay yung 100,000. And so excited kasi inisip ko, malaking tulong to kung isa sa atin na makakakuha ng aso na to, di ba? Di ba? Amen? Sabi ko, wow, forward ko nga kasi somewhere in Garhoud lang nawala eh. Sabi ng istorya is nasa sasakyan siya, biglang tumakbo nung binuksan yung pintuan. Tapos hindi na nila makita yung aso. Okay? So, parang nagkaroon ako ng something na hope na, wow, baka may makakita nito. Napakapalad naman na makakita nito, 100,000. Di ba? Sabi nga ng iba, uwi na ako pag nakita ko itong aso na to. Ganun sila kadesperado, no? Laki kasing pera, di ba? At one thing na ano ko rito is, grabe yung may-ari nito kung gano'n yung kamahal yung aso niya. Right? That he or she is willing to pay that amount of money just for him or for her to retrieve yung kanyang aso. Di ba? Naisip niyo ba yun? Pero para sa napakarami rin, sasabihin, napaka-nonsense naman, aso lang yan. Di ba? Pero at the same time, naglalaro sa isip natin, sana dali ni Lord sa akin yung aso. Sabi ko nga, pag-pray nyo, nadalhin sa inyo ni Lord yung aso. Amen. Kaya lang, the next day, may masamang balita. Kasi yung aso raw ay namatay. Nasagasaan pala. Okay? Nasagasaan. So, ang iba, hindi nalulungkot dahil nasagasaan yung aso. Nalulungkot kasi wala na yung reward. Kasi patay na eh. Amen ba? So sa buhay natin, pag pinag-aralan natin yung ating yung ginawa ni Kristo doon sa krus, okay? Napawalay siya sa kanyang Ama. Right? For the sake of us. Maraming tao, parang nonsense yung ginawa ni Jesus o ginawa ng Diyos para sa atin. Maraming tao hindi maniniwala. Maraming tao ang kung saan mang-insulto pa na bakit gagawin ng Diyos yun. Posible ba mangyari yun? Amen. Pero kasama sa pangako ng Diyos na kung sino man manampalataya sa kanyang anak ay maliligtas. Di ba? Amen? Naniniwala ba kayo sa pangako ni Lord? Sa tao nga na to, naniniwala tayo di ba? Yung pa kayang Diyos na nagsabi na hindi nagsasabi ng kasinungalingan. The Bible says it is impossible for God to lie. Amen ba? Praise the Lord. So today, with your notes, pen, and Bible, atin pong masdan ngayon, o pag-aaral ngayon, yung, actually, ito yung theme for our month, right? Last week
pinag-aralan natin about casting out fear of man, and abiding in the fear of God. Because this month, ang theme po natin is from fear of man to fear of God. So it says, God says, fear not, I am with you. Okay? Fear not, for I am with you. Tingnan po natin yung binasa po natin kanina sa Psalms 27:1. Psalms 27:1. Let us all read. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Let us pray. Heavenly Father, we praise you, God. Through you, God, Lord, thank you for bringing us here today, O God, Lord. We know, God, you have a divine purpose why we are here today. Because you have a divine message for each and every one of us. Lord, we are so honored, Lord, to be here at your presence, together with my fellow believers. Thank you, Lord, for setting aside this day for us, our Sabbath day, our rest, O God, Lord, to honor you, to praise you, to seek you. Lord, and we pray, give us, O Lord, an understanding heart. We acknowledge that without you, we can do nothing. Lord, give us the wisdom. Touch our heart today, O God, Lord. That is our prayer, Lord. That we will not go out empty, but we will fill, Lord. Be satisfied, O God, with the goodness of your house. Thank you, God. Let your will be done. As we submit everything unto you, we resist the devil and he shall flee in the name of Jesus. You are in charge. You are the one who reigns. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The Lord is my light. Naalala niyo ba yung ating team last month? Amen. From darkness to light. Ang dami natin pinag-aralan about light. And here, this Psalm 27 was written by King David. Kilala niyo ba si King David? Amen. Actually, he's one of my favorite character sa Old Testament. Amen. Si King David. He was called a man after God's heart. Kasi siya yung tao na kung saan ay lagi yang hinahanap yung kalooban ng Diyos. Hindi lang para malaman, kundi para gawin. Sundin. Amen. Subaybayan, sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya siya tinawag a man after God's heart. Marami tayong matutunghayan o pag-aaralan sa buhay ni David. Amen. Kaya nga sabi ko, pag pinag-aaralan ko yung Bible, parang ang lapit-lapit ko sa mga karakter na to. Kahit na thousands of years pa sila nabuhay, amen, maraming taon na sila nabuhay, pero parang kilala natin kasi nga nababasa natin yung story nila sa Bible. Amen. So, actually si David is the second king of Israel. Sino yung first king ng Israel? Sino nakakaalam? Si King Saul. Si King Saul. Yun po yung first anointed king ng Israel. After ni Samuel, which is a prophet, humiling sila sa kay Samuel, sabi, bigyan nyo na lang kami ng hari. Amen. Kasi ang Israel dati is pinamumunuan sila or nililid sila ng mga prophet. This time, sabi, para makatulad kami sa ibang mga bansa na hari ang namumuno. Sumalit sabi, hindi man gusto ni Samuel, pero sinabi ni Lord, sige, pabayaan mo na sila. Pumili sila ng hari, ibig sabihin, para nireject na nila ako. Kasi ako naman talaga yung hari. Diba? Ako yung propeta. Ako yung nagsasabi ng mga sasabihin sa pamamagitan ng propeta. Pero inalaw din ni Lord. Pero nag-warning si Lord. Pagka kayo na kumuha ng hari, ang gagawin niyan, yung mga anak ninyo, gagawin nilang mga sundalo. Yung hari ninyo, hindi yan perfecto. Amen, may mga flaws yan. But then, hinayaan ni Lord. And Samuel anointed King Samuel
King Saul. And the same way, inanoint niya rin si David. Kasi ito si King Saul, in the middle of his term, ay nakitaan ng disobedience or half-heartedness sa kanyang paglilingkod kay Lord bilang isang hari. Nakita doon ang daming mga issue ni King Saul. At sa doon, yung fear of man, takot siya sa tao. You know? Unlike David, na kung saan si David ay kung ano sabihin ni Lord, gagawin niya. No matter kung anong isipin ng tao, no matter kung anong gagawin ng tao, si David ganun. Kabaliktaran ni Saul. Si Saul, kaya niya ikompromiso ang kanyang faith kay God because sabihin niya, ano na lang sasabihin ng tao sa akin? So yun po si Saul. Yun po yung pagkakaiba ni King Saul at King David. King Saul has that half-heartedness to serve the Lord, and David has that wholeheartedness to serve the Lord. Actually, pareho rin sila matapang. You know, the same prophet, ang nag-anoint sa kanila, Prophet Samuel, pero nakita natin distinct personality ng dalawang kings na to, right? So in the beginning of King Saul's reign, o paghahari, si Nahash, the Ammonites, ay dinefile yung Israel. He's trying to defile another king, king of Ammonites. So sabi niya ganon, at itong si King Saul, matapang siya. Hinarap niya itong Ammonites na to. At eventually, napanalunan nila yung laban. The same way si David din, there was a giant, Goliath, a Philistine, na kung saan dinefile din niya yung Israel. And David, we know the story, na kahit na higante, ay sinabi niya, this battle belongs to the Lord. Kaya nakita natin na panalunan niya rin ang battle na yon. So much for that. Yun pa mga background ng istorya. At si David po, because of King Saul's envy or jealousy kay David, because naging captain po niya si David ni King Saul. Nung mapatay niya si Goliath, ni-recruit niya si David at naging captain. And because the Lord is with David, lagi pong siyang nananalo sa mga digmaan. And during his term as a captain, ang Philistines, Philistines army is no match kay David. You know, kahit gaano karaming kaaway, napapalalo ng David. Kahit gaano kalakas ang armies, amen, gaano na ipapanalo ni David. Hanggang sa sabihin na 10,000 was slain by David, 1,000 was slain by King Saul. Dito nag-umpisa yung inggit ni Saul kay David. But actually, David is already anointed as king, ha? Tandaan po natin, at his young age. Okay? But si David, nakita natin, hindi siya ganun na, napaka-patient ni David. No? Hindi niya sinabi, anointed na ako Dapat ako nandito na sa posisyon ni King Saul Pero hindi, he waited and waited for God's, signal. So, King Saul was so envious to David, at ang nangyari po, pinersonal na niya. You know? At of course, na-discern na niya na ito si David is anointed by God. At doon si Saul, nagkaroon na siya ng insecurity. You know, because God is with David. And then, eventually nga, siya na yung nagpupursue kay David. Amen. And David ran from Saul. Saul hunted David just like an animal. Gusto niyang patayin si David. Buong army ng Israel nag-hunting kay David. Can you imagine yung naging buhay ni David? Amen. Natutulog siya sa cave, natutulog siya sa mountains with a few people na kasama niya. Pero if you will read the story of how David was delivered by God miraculously from his enemies. Of course, Saul is as his enemy. At marami pa mga enemies. Nakita natin dito yung protection ni Lord sa kanya. Amen? The Lord is my light. There are seasons of darkness sa buhay natin. Season of darkness na kung saan we feel like we are the prey and there are
predators all around us. Para tayong mga sheep, of course, sinabi nga sa Bible, mga sheep tayo. Na there are many wolves around us trying to attack us, trying to hurt us. Amen? Hindi man physically, and of course, spiritually. Nung tayo mag-enlist as a soldier of Christ, is doon na tayo lumagay sa kanyang side. At ang enemy natin si Satan is always there to pursue us, to kill us, amen, to harm us, to set traps on us, snares on us. So there are seasons in our lives where the predators rule at night. You know. Kaya nga, di ba, ang dami nating na-encounter ngayong mga panahon na to, nabalitaan about terrorism. Ganyan po kasi si Satan, he will terrorize people. You know? At kapag nandun na yung fear sa tao, napaparalyze na ang tao. Di ba pinag-aralan last week? Fear paralyze us. May gusto tayong gawin, hindi natin magawa because of fear. Amen ba? The same way si Satan, yun ang nais niya. At lalo na tayo mga mananampalataya na dati nag-shift tayo ng side. Dati tayo nasa kanyang side, di ba? Amen ba? Huwag niyo sabihin na kay Lord na agad kayo. Nandun tayo dati. Amen. Sa side ni Satan. Pero thank God ngayon, because of Jesus Christ, na-enlist tayo sa soldier of God. Na-enlist tayo sa army ni God. At gano'n na lang siya, you know, ka-thirsty sa blood ng mga Christian. Kaya nga, Jesus said, the world will hate you. The world will persecute you. People will persecute you. Ganun po ka-thirsty yung espiritu ni Satan. Amen. To get a touch of the blood of Christians, of believers. Kasi alam niya capabilities ng isang mananampalataya, yung tunay na mananampalataya, kung paano natin madadamage ang kingdom ni Satan, ang kingdom of darkness. Amen? Amen ba? Yes. Hindi ko po yung mga inimbento, yung po yung nakatala, amen, sa salita ng Panginoon. The world that we live in is filled with evil to devour our flesh. Sabi nga sa Psalms 27, my enemy comes to eat my flesh, to devour my flesh, but I will not fear. The Lord is my light. Whom shall I fear? Masasabi ba natin itong totohanan sa buhay natin? Na despite ng mga darkness na dumating, inaharap natin at darating pa, ay hindi natin ikatatakot sapagkat alam natin na si Kristo ang ating liwanag. Ito po yung isang fear na kinakaharap na maraming tao. Fear of darkness. Amen. Maraming bagay ito nire-represent yung darkness. Could it be? May darkness sa buhay natin because there are storms sa buhay natin. Na dati, bakit napakaliwanag ng sikat ng araw, bigla lang nagkaroon ng dilim sa buhay ko. Nagkaroon ng storm. And tayo, ayaw natin ng problema. Ayaw natin ng storm. Praise the Lord. Ang ganda ng kinata natin, di ba? The enemy meant for evil, but you meant it for good. Amen ba? The enemy meant for evil, but you meant it for good. Naalala ko si Joseph, sinabi niya yun. Right? You meant evil, but God meant it for good. Nung si Joseph, nakita ko sa anak ni Jacob na to, si Joseph, ang kanyang patience, ang kanyang faith to wait on the Lord. Nakatulad ni David, sinabi na ni Lord ang magiging future Joseph. Pinanghawakan niya yung pangako ni Lord. At anuman ang mga dumating na bagyo sa kanya, hindi siya natakot. Because God is with him. At nung time na kung saan nandun na siya sa tuktok ng success, na naging prime minister na siya ng Egypt, at yung mga kapatid niya na sumalbay sa kanya, may pagkakataon siya sana na kung saan gumanti. Pero yung sinabi niya, huwag kayong matakot. Nilagay ako ni Lord dito, sa posisyon na to. You meant it for good, but God meant it for good. That He will preserve a remnant. Dahil nagkaroon nga ng famine. So, ganun kalawak ang isip ni Joseph.
Ganun kalawak ang isip ni David. Kaya nga sabi last time, di ba? Proverbs 9:10. Ano yun? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yun po yung masasabi nating benefits kapag ni-remove ni Lord or ni-remove natin sa buhay natin yung fear of man or fear of something. Amen. And i-replace natin ito ng fear of God. Nagkakaroon tayo ng wisdom. Nagkakaroon ng senses. Nagkakaroon ng sense ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Di po ba? Katulad nga yung kwento ng aso, di ba? May sense pala. Alam niyo nung nag-prepare ako ng message, sabi ko hindi yung pala basta kwento lang. Nagkaroon ito ng malaking, napakagandang sense sa akin na nakita ko paano ang Diyos ay mahal na mahal tayo. Right? Hindi lang siya nagbigay ng 100,000 dirham sa atin. Binigay niya ang kanyang anak. Priceless. Ang anak niya na kung saan ay, hallelujah, perfect. But the Bible says, He became sin for us. He became sin for us. That He may rescue us from that sin. That we may become the righteousness of God in Christ Jesus. Fear of darkness. We are sheep among the wolves. How many times you felt helpless and hopeless sa situation nyo when you are in problems, when you are in darkness, when you are in a storm? How many of us felt helpless and hopeless? That you feel you are surrounded by problems, you are surrounded by your enemies. Hallelujah. Sa marriage ninyo, sa family, sa job ninyo, sa business, sa church, even sa church, sa ministry. Darkness. But thank God because fear not darkness. Christ is with you. Sabi nga, you are, the Lord is my light. Whom shall I fear? He said, fear not, I am with you. The same David who wrote Psalms 23. Sabi niya, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Di ba yun po yung mahalaga? Kung sino ang kasama natin. May mga season man tayo ng storms o darkness sa buhay natin. Hindi kayo nag-iisa. Amen? It's up to you kung gusto mong harapin to mag-isa. Pero tayong mananampalataya, hindi tayo nag-iisa. Praise the Lord. Because God is with us. Inaalaw niya tayong dumaan sa valley of shadow of death. Alam ko sa buhay natin, marami sa atin nakaranas, naka-experience ng buhay na kung saan parang susuko ka na because of problema. Amen. But brothers and sisters, hindi kayo nag-iisa. Alam ni Lord ang kapasidad mo. He will not give you temptation beyond you can bear, sabi sa Bible. But in the same way, through that temptation, He will make a way of escape. Meron lang tinuturo si Lord sa atin kung bakit tayo pinararaan sa suffering, sa pain, difficulties, hardships ng buhay natin. Lagi may defined purpose si Lord. And you know, just like David, ganun ba natin masasabi, whom shall I fear? Siya yung aking liwanag. Gaano man kadilim ang aking lalakaran, alam ko may liwanag akong kasama. Amen ba? Hallelujah. Fear of failures. Ano yung sinabi sa Psalms 27:1? The Lord is the strength of my life. Siya yung aking kalakasan. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? Sabi ni David. Ang ganda ng title dito sa NKJV nung Psalms 27. Sabi rito, the exuberant declaration of faith. Tapos tinignan ko sa dictionary ng exuberant declaration of faith. Sabi exuberant pala ibig sabihin ay filled with energy,
filled with joy. Amen. Yun po yung declaration ni David, hindi yung sa bibig lang, kundi sa kanya mismo nanggagaling sa puso niya. Yung joy na sabihin niya na God is the strength of my heart. Amen. God is the strength of my heart. Whom shall I be afraid? Because there are times and seasons in our lives na kung saan mahina tayo. Amen ba? Praise the Lord. Dumadaan tayo sa mga ganong season na panahon ng buhay natin. Ginawa na natin lahat. Pero at the end of the day, bakit parang failed ako? Praise the Lord. Kaya nga sabi sa Psalms 20, I think 73, my flesh and my heart will fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Magfe-fail yung lakas natin. Pero God is the one who will give us strength. Amen po ba? Because when David was running from Saul, hindi lang ito isang linggo, hindi lang ito isang buwan o isang taon na siya tinutugis ni Saul. Hindi lang sinabi sa Bible clearly, but I can say na mga 5 to 7 years tinutugis siya ni Saul para patayin. Imagine ninyo, inanoint ka ng hari, pero tinutugis ka ng nakaupo ngayong hari para patayin ka, na wala ka namang kasananang ginawa sa kanya. Amen? Most of the time, ganun tayo. Pagka tayo nanghihina, pagka may mga failure sa buhay natin, ang tanong agad natin, Lord, ano bang ginawa kong masama? Bakit nangyayari sa akin to? Amen ba? Nakaka-relate ba tayo lahat doon? Nangyari ba sa buhay niyo yun? Praise the Lord. Na parang, lalo pa tayo nadi-discourage kasi, minibititit natin, mabuti naman akong tao. Ang dami-dami masamang tao, ba't nangyayari sa akin to? Masipag naman ako magtrabaho. Pero bakit wala akong nararating? Binubuhos ko ang aking oras, di na ako natutulog sa gabi. Pero bakit ganun? At kadalasan si Lord ang lagi natin sinisisi. Pero salamat kay David sa kanyang buhay na pinakita niyang example na hindi lang sa kanyang bibig, kundi nakita sa buhay niya kung paano siya tunay nga na ang Diyos ang kanyang kalakasan. Kaya dapat ito dinideklara natin, katulad ni David, yung faith natin. God is the strength of my heart. You know, during the times of Nehemiah, when they were building the walls, na-damage yung wall because the Babylonian ruined the temple and the walls of Jerusalem. Nehemiah, after many years, bumalik sila sa Jerusalem at nakita nila yung walls ruined. At ang kanilang goal is ibalik yung walls, itayo muli yung walls. But then, ang daming mga adversaries, ang daming mga opposition while they were doing the work of the Lord. Of course, the work of the Lord. At sabi nga doon ng tribe of Judah, sabi, the strength of the laborers are failing. There's so much rubble that we are not able to build the wall. In reality, yun ang nakita ng tribe of Judah. Hinang-hinana yung mga laborers. Ang dami pang mga kaaway. Ang dami mga opposition. Tapos, nakita natin yung mga ruins na pag nakikita natin yung mga ruins sa buhay natin, yung mga damaged part ng buhay natin, nakaka-discourage, di ba? Right? Sabi, how can we build the wall? Ang nakita natin, puro mga ruins. Praise the Lord. But eventually, alam nyo, natapos din yung pag-build ng wall. By God's grace, natapos yun. At in the ending, sabi nila, the joy of the Lord is my strength. Nehemiah 8:10. The joy of the Lord is my strength. And probably, this is the
weapon ni David. You know, that despite ng mga failures, and talagang mangyayari sa ating mga failures sa buhay natin, pero importante doon, tayo ba pag nag-fail, susuko na ba tayo? Are we going to give up? Yun po talaga yung failure eh. Yung may nangyari sa atin, nawalan ka na ng pag-asa. Nag-give up ka na. Failure is meant for God sa ating buhay para tayo lalong tumibay. Alam niyo ba yun? Para tayo lalong lumakas. Paano natin naharap ang mga failures natin? Sabihin natin, hindi yun man your own failure, failure ng family mo, failure ng spouse mo, amen? Failure ng job mo. Paano natin hinaharap ito sa araw-araw na buhay natin? Honest. Be honest. Praise the Lord. For the past 5 years, ang dami nangyari dito sa lupain ito, right? Nagkaroon ng recession, marami natanggal ng trabaho, nagkaroon ng pandemic. For the past 5 years. Hinarap natin yung mga pagsubok na yun. Pero thank God, dito pa rin tayo. Amen? Pero looking back, nung time na yon, there are so many people that really gave up. Hindi na sila tumayo. They stumble, they fall, and didn't rise up again. Pero salamat dahil may pinangako sa atin ng Panginoon that those righteous, those who believe in God, they may fall several times, but they will rise up again. Amen ba? Amen ba? Maybe nasa season kayo ngayon na hando kayo stumble and fall, huwag kayo mawalan ng pag-asa. God is able to raise you up. Amen. Amen. Because He's the strength. He's the one who can give us strength. Right? And then may kwento nga si David. Kimo si David, a righteous man, na kung saan all he wanted to do is to do the will of God. Pero hindi siya nag-immune sa mga pagsubok at mga failures. Pero tingnan natin kung paano hinandle ni David ang failures niya. Now it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south and Ziklag, attacked Ziklag and burned it with fire. And has taken captive the women and those who were there from small to great. They did not kill anyone, but carried them away and went their way. So David and his men came to the city, and there it was burned with fire. And their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Basahin po natin ito. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. I don't know kung nangyari sa inyo yan. Amen. Because of failures, sabi nga ng iba, wala na akong iluha. Amen. Wala na akong iluha, wala na akong lakas. Sabi rito, wala na akong lakas upang tumangis. Isipin mo, kinuha yung kanyang pamilya. And that time, pagka kinuha ang pamilya mo, ibig sabihin, gagawin silang slaves. If you imagine the life of being a slave is, mas mabuti pa, isipin, pinatay na lang sila during that time. Amen? Kasi pag sinabing slaves, kinaptive ka, ginawa kang slaves, you are good for nothing. At alam yun ni David at ang kanyang mga tauhan. Isipin mo, anak mo, asawa mo. Praise the Lord. All they did is what? To weep. And weep and weep. Praise the Lord. It's good to weep. It's good to cry. Last week may mga tao na kung saan nakusap ako. Talagang, sabi ko, iyak mo. It's okay to cry. Because we people are made for that. We are emotional. I told him, just cry. Just cry. And here David and the people, sabi, sumigaw pa sila. Ano nangyari? What happened? And come to think of it, David,
He did nothing wrong. But God says, afraid not. Christ is your strength. Psalms 27:1, the Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Yes, it is good to cry. But hindi tayo mag-remain crying. Amen? It says, dito rin sa same chapter 27, sabi ni David, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Dapat ganito po natin naharap yung mga problema natin o yung mga failures natin sa buhay. You know, being a pastor, I'm not immune of the crisis of life. Hindi ko lang pwede sabihin sa inyo yung mga personal nangyari sa akin, pero dumating sa buhay ko na kung saan wala na ako iyak. At yung time na yon, doon ako nag-declare ng aking faith. Lord, I know this day, hindi ko ba naintindihan kung ano nangyari sa buhay ko. Pero kung one day, when I look back, I will thank you. I will thank you that it happened to me. That I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Amen ba? This is the time na kung saan declare natin faith natin kay Lord. Talaga siya yung strength. Sabi ko, Lord, I cannot understand what is happening to me. I cry every night. But God gave me strength. Give me that grace to rise up again. Amen ba? Sabi nga, nung sila'y umiyak, ang mga tao gustong batuin si David. Ikaw yung pinuno namin eh. Ikaw may kakagawa nito. Biniblame si David. Sabi, David was greatly distressed. For the people spoke of stoning him. Because the soul of all the people was grieved. Every man for his sons and his daughters. Amen ba? Basahin po natin ginawa ni David. But David strengthened himself in the Lord his God. Amen ba? Praise the Lord. All we need to do is to remember who God is. All we need to do is to remember what He can do to us. And that's the way he meditate on these good things. Praise the Lord. Na yung weeping and crying, na wala na silang power to do. Sabi ni David, I will strengthen myself in the Lord my God. I will just look unto Jesus, the author and the finisher of my faith. Kasi pag tinignan natin yung nangyari kay Jesus, lagi natin titingnan yun. Amen ba? Praise the Lord. Na yung anak ng Diyos, walang ginawang masama, pero namatay para sa ating kasalanan. With the horrendous death on the cross. Praise the Lord. Nagawa niyang harapin na ang kanyang katawan ay binugbog, na ang kanyang katawan ay kung saan, hallelujah, sinugatan ng mismong mga creation niya, mismong mga tao na kanyang nilikha, na wala siyang inisip kundi kabutihan ng tao. At hindi pa yun nang siya'y pinako sa krus. The most painful death anyone can think of is death on the cross. Isipin nyo, bakit niya yung ginawa?
Praise the Lord. But thank God for Jesus. Because sabi niya, it's not my will, Father, to be done, but your will be done. Yun lang salita na yun, pwede tayong magbigay ng kalakasan sa ating buhay, di ba? Yes, Lord, I may not understand this, but your will be done. I know you will not leave me. You will not leave me alone. Pinaranas mo sa akin to, pero alam ko hindi mo ako iwanan. At alam ko you will make a way of escape for that. Fear of failure. The Lord is my salvation. Whom shall I fear? The Lord is our strength. And He's saying, frail not, because Christ is your strength. Sinabi rin sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 35:4, say to those who are fearful-hearted, be strong, do not fear. Behold, your God will come with vengeance. With the recompense of God, He will come and save you. David strengthened himself in the Lord. Because the Lord, the joy of the Lord is our strength. I would have lost heart unless I had believed that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Kaya nga when you say, God is good, totoo ba talagang all the time yung sinasabi nyo? With conviction talaga? That you can say, God is good. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. At yung pangatlo, yung fear of death. Fear of darkness, fear of failures. Ito yung isang matindi na kinatatakutan ng napakaraming tao. Fear of death. Amen. There is a season of life where we cannot avoid. And that is death. Amen ba? You can avoid to study. You can avoid to be single. But this, we cannot avoid. Sa ating journey, merong ending. Amen po ba? Itong ating katawan na to, one day is, wala na to. And I believe, 80 years from now, lahat tayo dito wala na. Sino may gustong mabuhay ng 160 pa? Di ba? Totoo naman yun, di ba? 80 years from now, patay na tayong lahat dito. Wala na tayo lahat dito. Sabi nga, una-una lang yan, di ba? Maraming tao ayaw pag-usapan about death. It's terrifying to think about. Because maraming tao, they are certain of what will happen to them after death. Although nakita nila yung realidad na araw-araw may namamatay. What is the life after death? Pag tumanda na ng tao, mamamatay rin siya, di ba? We can see halos every day nakakabalita tayong namatay. Kaibigan man natin, kakilala natin, at maring family member pa natin. That is everywhere. Praise the Lord. And it's so painful to see, people killed people. There are nonsense killing. Painful to see nangyayari ngayon sa ating panahon na parang ang buhay ng tao is walang value. Naiiyak ba kayo kapag nakakabasa kayo ng ganyan news? Kung paano pinapatay ang tao sa kapwa niya. Pinapatay ang kapwa-tao niya. So painful to see. Accident happen.
Sabi nga ni bro, di ba? Thank God for the protection niya. And last night actually, hindi ko pinapaalam kay Sister Amor and kila bro, nung hinatid ko sila. Pagod na pagod po ako sa nung gabi na yon. Sabi ko, Lord, makarating lang ako sa bahay. Di ko alam paano ako nakarating, pero talagang antok na ako. Wala na akong lakas para mag-drive. Pumipikit lang yung mata ko. And sabi ko, mag-prepare pa ako ng teaching. Ipa-finalize ko pa yung teaching ko. Lord, I need your strength. And by God's mercy, nakarating kami ng maayos. I want Sister Amor to drive, but ganun din siya, natutulog na siya. Sabi ko, sige, look. Ewan ko sa mga driver to na parang nagkaroon na tayo na parang hindi ko na alam halos yung kung paano kami nakarating kasi parang yung aking reflex ko parang di gumagana na. I don't know if you have experienced that, but thank God for that journey mercy. Thank God. Sinabi nga ni Brother Neil, di ba? Amen. Hindi lang monetary. Si Lord nagpo-protekta sa atin. It's a protection. He promised that He will protect us. He will rebuke the devourer for our sake. Accident. We can see accident happening because of overspeeding of irresponsible drivers. Amen ba? Nadadama yung iba. Kahit anong ingat mo. May mga tao na kung saan namatay yung kanyang kapwa dahil sa kanyang kababayaan. It's painful to see people dying because of sickness, diseases. It's horrifying to see body is eaten by cancer, by viruses. Di po ba? Pag nakita natin yung mga tao, nag-suffer because of sickness. We can see the pain of death, the ugliness of death. Kaya so fearful na pag-usapan ng kamatayan. Pero kailangan natin pag-usapan. Because one day harap tayo sa sitwasyon na ito. Every day, 153,000 people died every day. Alam niyo ba yun? 153,000 people died every day. Of course, it's very painful to lose a family member. Pakasakit. Especially when it happened without warning. Right? All of a sudden, ang lakas-lakas. Kinabukasan. Just like a snap of a finger, kinuha ng kamatayan yung mahal natin sa buhay. What is out there? Natanong niyo ba sa sarili niyo yun? Na kayo ay nag-iisip, paano na kung ako'y mamamatay? Hindi natin alam kung kailan. Pero it's good to reflect on that. Naka-ready ba ako? Naka-ready ba tayo? Just this morning, I've heard a story about life and death situation. Just like this morning. Itong taon na to kung saan is nagtatrabaho siya sa barko. Seaman siya. So nandun sila sa barge. Lima sila doon. Yung kanilang kapitan, tsaka 4 sila na kung saan ay tripulante. February 1, ayon sa kanyang kwento, sa kanyang kwento sa akin kanina. February 1, nagkaroon ng bagyo. All of a sudden. Sabi nga niya, nung umaga, napakaganda ng panahon. Hindi mo aasahan na magkakaroon ng bagyo. And this February 1, dito nangyari yun I think Jebel Ali or here in Dubai. Border of Sharjah and Dubai. Nagkaroon ng napakalakas na bagyo. Na-imagine niyo yung barge na para siyang isang malaking, lagay ng mga supplies. Nahati iyon sa gitna. Hinati ng pagkalakas-lakas na hangin at bagyo at alon. Nahati sa gitna. At ang nangyari, 5 sila na patapon sa dagat. At doon kumapit lang sila sa 5 sila na nakakapit sa isang plywood na sila'y palutang-lutang doon. At actually,
Isa siya sa nakaligtas. Dalawa lang sila nakaligtas, yung tatlo namatay. Tinangay na ng alon kung saan. From February 1 hanggang ngayon, di na sila natagpuan. Ibig sabihin, probably they are dead. And when he was there, amen, struggling, fighting for his life, naalala niya si Lord. Because he is a Christian. Nanalangin siya kay Lord. May dumating na rescue helicopter. Hindi sila narinig, hindi sila nakita. Pero kitang-kita nila yung helicopter, dyan lang, sa tuktok nila. At sabi niya, 5 times yung rescue helicopter trying to search for them. Pero 5 times din, hindi sila nakita. And for 20 hours, nandun siya sa dagat, 20 hours with that weather, cold weather, sa dagat, nandun siya. 20 hours, nakakapit silang dalawa doon sa maliit na kahoy. At sabi niya, Lord, ikaw na ang bahala sa buhay ko. You know what miracle happened? May dumaan na isang bangka na merong silang susuplayan at nakita sila doon palutang-lutang. Parang, sabi ko, parang ano yan pelikula. Sabi nga niya yung ganun. Actually, parang pelikula to nangyari sa akin. Ganun po yung buhay natin, di po ba? At hindi po ako nagsisingayin kasi nandito siya ngayon. Si J. Lord, ayan no, sa likod niyo. And I told him, God has a divine purpose. Bakit ka binuhay pa ng Lord? Ganun po ang buhay natin. We are uncertain kung tomorrow buhay pa tayo, kung mamayang gabi buhay pa tayo. Kaya dapat po nating pinag-iisipan, ready na ba ako? Hallelujah, ready na ba tayo? The Bible says, man is like grass, like flowers in the field. They flourishes, but when the wind pass over it, it is gone. In its place, it remembers it no more. Diba? Nagbo-blossom tayo, dumating ang kamatayan, ano mga achievements natin, ano mga nagawa natin, mga projects na natapos natin, accomplishment, darating panahon, di ka na maalala. Di ba? Ganun po ang buhay natin, sabi ni Lord. Because He remembers our frame, that we are dust. Sorry to say, anumang gawing make-up natin dyan sa mukha natin. Anumang gawin natin na kung saan ay pagpapaganda, of course, gawin nyo yan. Hindi ko siya sabi, huwag nyo gawin na. Pero eventually rin, pag the time ng kamatayan natin, of course, may make-up ka pa rin. Kaya lang, hindi mo na makita yung sarili mo sa salamin. Iba lang titingin sa'yo, di ba? Praise the Lord. Ganun lang po kabilis ang buhay. Praise the Lord. The Bible says, our life is like a mist, like vapor, para lang siyang singaw o usok. Amen ba? You know? Tayo makapag-testify niyan. Ang isang linggo napakabilis, di ba? Napakabilis. Sino dito nung Sunday? Sa sobrang bilis niya, naaalala niyo pa rin yung kinain niyo nung Sunday, yung egg sandwich, di ba? Gano'n kabilis? Ba, Sunday na naman. At least may egg sandwich na naman. Gano'n kabilis kasi. Baka may nagsabi sa inyo, ina naman suot mo? Hindi. Bro. Sister, suot ko to noong 3 weeks ago. Napakabilis lang ng araw. Akala mo ito uli suot ko. Ganon po kabilis ang buhay. Without knowing, is ando na pala tayo sa kung saan. Hallelujah. Na ang buhay natin is nag-blossom tayo at dumarating mga hangin na papansin natin, bakit parang hindi na ako ganun kalakas katulad ng dati? Di ba? Amen? Hindi na ako ganun ka-smart katulad ng dati. Nagpe-fail na yung memory natin.
Yung iba hindi nakaka-relate kasi mga bata pa kayo, no? Pero yung mga ano dito, mga kaedad ko, alam yan. Di ba? Ganun po kabilis. Kung ang average age ng tao is 70 years old, sabi nga nila, pababa ng pababa, di ba? Kasi dito yung 40 years old na. Pataas. 40 years old. 40 to 50. 40 to 50. Wala. Ba't kayo nahihiya? Huwag kayo mahihiya. Matakot kayo. Kasi, pag 40 years old ka na, meron kang 1,565 weeks. See, dito yung 50 pataas, 50 to 60. Okay. Kapag ka 50 years old ka na, meron ka na lang 1,042 weeks. Wala na, di ba? 60 pataas. 60 to 70. Meron ka na lang 521 weeks. Di ba? Napapatawa tayo kahit nakakatakot yung death, no? Pag 70, pataas. Meron ba rito 70 pataas? Mami, sorry to say. Para kang nasa baker. Malapit na mag-expire. Ganun naman talaga, di ba? Praise the Lord, nasa expiration date na tayo. Okay. Pero thank God sa boy ni Mami. Talagang grace ni Lord. Kahit ganyan siya, malakas pa rin. Malinaw pa rin mata. Di ba? Yun po importante. Mami, hindi kita tinatakot praise the Lord. But that's the reality, di ba? I sound maybe rude, pero that's the reality. Di ba? Amen ba? Ako nga, 55 na ako. Di ako nahiya. Kung di nagkapasabot kay Lord, umabot ako ng 55. Di ba? Iba nahiya eh. Marami hindi nakakarating ng edad 20, edad 30, edad 40, 50. Marami. Pero thank God, bigyan pa tayo ng oras, di ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Fear of death. Some people will ignore it. Ayaw pag-usapan. Sabi nila, kesera-sera, whatever will be. But the Bible clearly says that after life, pupunta tayo sa dalawang locations lamang. Is either heaven or hell. Amen ba? Amen. Hindi po ang buhay katulad lang sabong, sa pula sa puti, na parang gamble. Meron pong heaven and hell na dapat nating paghandaan. Hindi po para sugalan. Kailangan po nating maging certain saan ba tayo pupunta pag tayo namatay. Amen ba? And Jesus said, okay, sabi sa 1 Corinthians, the sting of death is sin. And the strength of sin is the law. Ganun po ka-painful ang death. Amen, yung sting niya. Yung kanyang pain. That's right. But Jesus told the people, the multitudes, do not fear those who kill your body, but cannot kill your soul. But rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell. Yung pikatakutan natin. Amen. Ang dali po natin matakot sa tao. Ano ba kayang gawin ng tao sa atin? Especially tayo mga Kristiyano. Takot tayo sa persecution, takot tayo sa kung saan mabash tayo. Ano ba kayang gawin ng tao sa atin? Kaya lang yung patayin yung ating katawan. Amen ba? Pero sabi, katakutan ninyo ang Diyos na kaya niyang i-destroy ang body and soul in hell. Sinasabi ng ilan na ang heaven at hell is, ano lang yan, illustration lang yan. As a figure of speech. Totoo po sa Bible. Jesus Himself preached hell
many times sa kanyang mga preaching at sa Bible din. Totoo po, may susunod na buhay tayo at merong tinatawag na heaven and hell. Huwag ko po kayo maniwala merong gitna, wala pong purgatorio. Hindi po yan totoo. Baliktarin natin ang Bible, wala pong purgatorio. Invento lang ng tao yan. Amen? If you abide in the Word of God, you will know the truth and the truth will set you free. Because yung taong may kaisipan, meron naman purgatorio, may second chance naman. Hindi po yung totoo. Kinukondisyonan ni Satanas ang isipan ninyo na meron ka pang chance pag namatay ka. The Bible says, after death is judgment. Amen ba? Kaya ngayon pa lang, dapat tayo. I-reconsider natin sa isip natin, ano ba, ready ba ako? Ang iba naman tao, para masut yung kanilang fear na yon, gagawin nila, magpapakabait ako, gagawa na lang ako mabuti, tutulong ako sa kapwa. It's good to help people, but actually, it's not enough. The Bible says, the wages of sin is death. The wages, ang kabayaran, ang penalty ng ating kasalanan ay kamatayan. So, no matter what we do, ano bang effort ang gawin natin, hindi natin kayang bayaran ang kabayaran ng kasalanan na ginagawa natin. Amen ba? Sasabihin niyo, wala naman akong pinatay na tao, wala naman akong ninakaw, hindi naman ako naging robber or nangalunya. Yes, wag yung gawin yun. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka gumawa ng major crimes na tinatawag na yun, ay hindi ka makasalanan. Lahat tayo makasalanan. All of us fall short. Kahit anong pagbabayad mo ng charity or pagtulong sa charity, pagtulong sa kapwa, blah blah blah, maging mabuti kang mamamayan, mabuti kang anak, in which sinasabi ko hindi masama yun. Pero sa standard ni God, sabi, we are falling short. Kulang. Hindi natin kayang bayaran. Pagpunta ka sa tindahan, kulang yung pera mo. Hindi mo kayang bilhin. Amen? Praise the Lord. Ano yun, mami? Hulugan? Hindi pwede. Amen. Thank God, hindi po hinilugan ni Kristo. Binayaran niyang buo. Kasalanan natin. Kaya nga sabi, Jesus did it. He already finished it on the cross. All we need to do is to put our faith in Him. If you want to be certain of your life in eternity, put your trust in Jesus. Believe in Him. By grace, we are saved through faith. It's not we ourselves. It is a gift of God. It's not of good works that anyone can boast. Hindi po tayo pwede magmayabang kay Lord pagka humarap na tayo sa Kanya. Lord, ito yung mga nagawa ko. Papasukin mo ko sa langit. No. It is all rubbish. In the sight of God, our righteousness is like filthy rags. Kaya nga, napakaganda na sinabi ni Moses doon sa Psalms. I think na Psalms 90. Teach us to number our days. Teach us to number our days so that we will know how frail. I will know how frail I am. Sabi ni Moses. Yung days, teach us to number our days. Ibig sabihin, take every opportunity na kung saan tingnan natin yung araw nating ini-spend dito sa mundong ito. Is it pleasing to God? Or just pleasing to ourselves? Teach us to number of days, how frail. Ganun kami kahina. Dapat po ganun tayo. Right? Huwag natin sayangin yung oras natin sa mga bagay na walang eternal value. Because at the end of our lives, magsusulit tayo sa Diyos. Amen. Hallelujah. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Siya lang ang tanging daan natin para magkaroon tayo ng buhay. At sinabi dito, fear not, in Christ is eternal life. The Lord is my salvation, whom shall I fear? Bakit ko tatakutan? Amen. Ang anuman, ang kamatayan man, siya ang aking tagapagligtas. Siya ang aking kaligtasan. Sabi ni David. Praise the Lord.
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Iniregalo sa atin ng Diyos, eternal life. Ang ginawa ni Jesus more than 2,000 years ago, hindi yan istorya na ating lang dapat malaman. Ito yung bagay na kung saan napaka-importante nating, hallelujah, pagmasdan, ipamuhay, panampalatayaan. Amen ba? Because the days, sabi nga, the years are like a sigh. Ang bawat taon parang buntong hininga lang, napakabilis. 2024 na, tingnan yung February, nasa kalahatian na naman tayo. Napakabilis lang, mga kapatid. You know what? The devil will, ano yung weapon ni devil sa tao? Lagi niya sinasabi sa tao, meron ka pang time. Di ba naisip yun? O naisip niyo ba yun minsan, kung saan gusto mong panampalatayaan si Lord? May pinagagawa sa'yo? Sabi mo, saka na lang, mayroon pa naman time. Pinreach yung message. O sabi, mag-repent ka. Isipin mo, next Sunday na lang, marami pa naman time. Hanggang sa, wala ka ng time. Yun po yung sinasaksak ni devil sa isip natin. Marami tayong time. At sino siya para magsabing marami tayong time? Hindi naman siya nagbibigay ng time sa atin. We are just borrowing time from the Lord. He's the one who's giving us time. Kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, mga kapatid. If God is telling you this you need to do it. Wag na tayong mag-reason pa na marami kang time. Amen ba? Praise the Lord. Sabi nga na isa nabasa ko, amen, Alilin Spurgeon, sabi, tayong mga Kristiyano, kung saan napakarami nating ginagawa sa kingdom. Marami tayong, nagiging busy tayo sa kingdom. And that is good. Amen. But sa wag lang kalimutan yung king. Amen ba? At sabi nga niya, actually si Spurgeon, namatay siya maaga. Sabi niya, kahit tayo sa ating pagsisikripisyo, umiksi yung buhay natin, mainam. Mas magiging maiksi yung buhay natin sa mundo, pero magiging mahaba sa heaven. Di ba? Amen? Yun ang sinasaksak ng Panginoon sa akin. Kubisa kasi, sabi ko, marami pang time, Lord. Marami pang time. There's always an urgency when it comes to salvation, mga kapatid. Pag sinabi sa'yo ni Lord, i-share mo yung gospel, bang sabihin, marami ka pang time. Yung pamilya mo, nakalungkot yung iba. Namatay magulang, hindi na-share ng gospel. Namatay ang tiyuhin, namatay ang pinsan. Bakit? Isip natin marami pa tayong time. Amen. Thank God for His good news of salvation. That we can say, ano man ang sabihin ng kaaway sa atin, we shall not be afraid because God is our salvation. The sting of death is sin and the strength of sin is the law. Basahin po natin. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. So I'm inviting everyone to stand up. We're going to pray. Doon sa sumunod na sinabi sa Psalms 27, 4-5, one thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion, in the secret place of His tabernacle, He shall hide me, and He shall set me high upon a rock. Wow! What a declaration of faith. That David, king, David is not perfect just like us. Praise the Lord. That he cannot boast to God. But because of the grace na binigay sa kanya ni Lord, he can say, one thing I have desired. Ito ba yung desire natin sa buhay natin?
Ito ba yung sinisik natin sa buhay natin? Amen. Na in the future na kung saan is, wow, ito yung desire ko, Lord. Na one day, makakasama kita forever. One day, that is my desire, O Lord. To see your beauty. There may be trouble here, but you're the one who will hide me in your pavilion. So we're going to pray. And if you are a person na kung saan first time mo narinig ang salita ng mensaheng ito ng kaligtasan, just bow your head. Today is a day of salvation. Do not harden your heart. I can tell you, just like David, I can tell you God is merciful. Our life is like a grass, just temporary. But the next verse it says, but the mercy of the Lord endures forever. It endures forever, the mercy of the Lord. I want you to pray and ask God. Repent from your sins. And He's willing to forgive you. The sacrifice was already laid. The sacrifice for eternity. At the cross, it was laid. The Lamb of God was laid to pay the penalty of our sins, to redeem us, to forgive us from all our iniquities. All we need to do is to put our faith in what Jesus did for us. God, thank you, Lord, for your word today. Thank you, Lord, for the good news of salvation. Thank you, Lord, because you are the light in my darkness. You enlighten my darkness. Thank you, God, because today, O God, Lord, darkness flee through the word that is a lamp to our feet and a light to our path. Thank you, Lord, because you are the strength and you are able to give us strength in our lives. Lord, enough na, Panginoon, na kami, Panginoon, na doon, hallelujah, sa banig, Panginoon, na kung saan umiiyak at nagtatanong, bakit nangyari sa buhay ko to? But thank you, Lord, because we can strengthen our hearts in the Lord. At ito binigay mo sa amin, O God, sa oras na ito, na may pag-asa, Panginoon. May pag-asa sapagkat kasama ka namin. Lord, thank you, Lord, because you are the salvation and you are the salvation alone. Salamat, Lord, for taking away, Lord, our wrong thoughts about salvation. Kala namin, Panginoon, ang magiging mabuti, ang mabait ay enough na. Pero hindi pala. Hindi pala, Panginoon, sapagkat pinakita mo sa amin ang reason why Jesus went to that cross more than 2,000 years ago to pay for our sins. And Lord, forgive me. Forgive me for my sins. Lord, the sin of my heart, the sin of my tongue, the sin of my thoughts. Forgive my sins, O God, from the past, today, and tomorrow. Through the blood of Jesus, through His sacrifice on the cross, as an atoning sacrifice for my sin, I believe in you. I put my faith in you and you alone, Jesus. The way to the Father, the truth, the life. Lord God, thank you, Lord, that today, O God, is the beginning of my life with you. Lord, the season of hope, the season that my life will be filled with hope, filled with future, O Lord. Hallelujah. We thank you, God,
That in my heart, Lord, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Those who trust in the Lord, they are safe. Thank you, God. Removing, O Lord, the fears, O God, of darkness, the fear of failures, the fear of death from my heart, from my life. Thank you, Jesus. Help me and guide me. In Jesus' name. God, maraming po salamat sa iyo, Panginoon, for this privilege, O God, Lord. Hallelujah. That everything, O God, na narinig po namin, Lord, is very personal sa buhay namin. Lord, to my brothers and sisters, O God, who are struggling in their lives, Lord, because of their faith, I pray, O God, that you will strengthen them, O God, Lord. That they will, Lord, declare, O God, Lord, with joy, with excitement, yung kanilang faith na ito, Panginoon. I pray, O God, Lord, hallelujah, that in the time of darkness ang buhay nila, Panginoon, your light will shine upon them, O God. Give them wisdom, give them direction, O God, Lord. I pray, O God, that each one, O Lord, will grow in faith, will be matured, O Lord, in their walk with you, O God, in Jesus' name. Thank you for everything, O God, and we honor you. We glorify you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen.